Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is God. Purihin ang Panginoon. Nagsimula po ang aking ministry ng pagpapastor, 2016, October 2016. So, sa October 2025, pagdating na October 2025, 9 na taon na po akong pastor, nagpa-practice ng pastoring. At lagi po namin ang pag-uusapan ni Sister May, sapagkat sa loob lamang po ng 9 na taon, si Pastor Sunny po, si Brother Sunny, ay pang-11 na po siya sa nailibing natin, si Pastor Sunny. Hindi ko ginugulo ang isipan niyo. Pero napag-usapan namin palagi ni Sister May na parang ang ministry ko ay end-time ministry. Kasi si Pastor Kaloy, for 18 years siyang nagpastor. Pero natatandaan ko, 2 o 3 lang yung nailibing ni Pastor Kaloy. 2 o 3. Sa loob ng 18 taon. Ako, nakakakalahati na ako sa napakatagal ng ministry ni Pastor Kaloy, 18 years. Ako siya, nasa kalahati na ako ng kay Pastor Kaloy. But, ang nailibing ko na po mga kapatid is 11. Okay? Kasi lagi naming tinatalakayan, nung nabubuhay pa si Pastor Sunny, kaming 3 nila, Brother Boyer. Ang lagi namin tinatalakay is, kahit hindi natin abangan yung pagdating ng Panginoon yung laging sinasabi ni Pastor Boyer. Ang totoo, anytime, pwede tayong humarap sa Panginoon. Kahit hindi dun sa time na babalik na siya dito sa lupa. Ito yung time na tayo ay matatapos na dito sa mundong ito. Yun ang mas pwedeng mabilis na mangyari sa atin kesa yung second coming of Jesus Christ. At ngayon nga, yun nga yung nakikita natin. So, nung nakita kong umawit yung pamilya ni Pastor Sunny, pagkatapos ng 1 linggo, even though makita natin yung lungkot sa kanilang mga mata, sa kanilang itsura, sa kanilang mukha, but then yung mababanaag natin din yung laking anticipation, o kapayapaan at pag-asa na meron sila kahit na po tayo ay makakaranas ng kamatayang pisikal. Okay, yan po ang taglay natin bilang mga mananampalataya. Actually, verse yung sinabing verse ni Brother Sunny kanina is the same verse na ginamit ni Pastor Jonathan nung nag-comment si Pastor Jonathan dun sa isang maramdaming Facebook, ang tawag sa mga ganyan messaging ni Brother Sunny. So, nag-comment yan si Pastor Jonathan, nabasa ko yun. Yung verse na kung tayo'y mabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay, ay mamamatay tayo para sa Panginoon. Yun ang kaibahan natin sa sanlibutan. Sinasabi ng Biblia na walang pag-asa. Okay? Ang sanlibutan walang pag-asa. Pero tayo po, hindi po natatapos ang ating pag-asa at ang ating buhay. Hindi po siya natatapos sa kamatayan. In fact, nagsisimula na po doon yung anticipation natin ng isang buhay na naganap. Kasiya-siya. Isang buhay na wala ng kalungkutan, wala ng luha, wala ng problema. Okay, yan po ang pag-asa natin. Kaya medyo meron man tayo nararamdamang kalungkutan, pero na-overcome po yun. Natatalo po yun ng ating nauunawaan patungkol sa ating pananampalataya sa Panginoon. And that's why we are more than conquerors. We conquer. even the most dire
sa tingin ng sanlibutan na sitwasyon sa ating buhay. Even the loss of a loved one, pag nawala ang ating mahal sa buhay, nakukonquer natin yung pighati na yun, yung kalungkutan na yun. At yung isang pagkakataon na maiiba na, hindi na kagaya ng dating nakikita natin, yung mahal natin, hindi na ngayon. Sabi ni Brother Sani Kalina, yung isang linggo, napakahirap. Pero, nagpapasalamat ako sa Lord at isinunod niya yung kanyang pananampalataya. Napakahirap makaraos ng isang linggo. But then, we are more than conquerors. We can conquer everything in our lives because of our relationship, our knowledge, our relationship, our enlightenment about our relationship with the Lord. Who is God to us at sino tayo sa Kanya? At anong pakinabang natin sa pagtitiwala natin sa Kanya? Okay? So, papurihan po natin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa patutuo po ng buhay o pamilya ni Pastor Sani. Ayan. So, ngayon po mga kapatid, dadako tayo sa isa na namang katotohanan na nais ng ating Panginoon na maintindihan po natin. Ito may kaugnayan pa rin po mga kapatid sa ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng tema o mensahe ng ating Panginoon, foreknown or kinilala ng Diyos. We are still in the message, More Than Conquerors, Chapter 1, The Plan of God. Ibig sabihin ng The Plan of God, ang pag-aaral natin, tinatalakay natin mga kapatid, ang ginawa ng Diyos para sa kanyang plano ng kaligtasan, hindi pa man niya nilalalang ang sanlibutan. Para tayo madakot natin lahat ng pinag-uusapan natin ngayon. Ang pagtalakay natin mga kapatid is yung trabaho ng Lord o ginawa niya, pero hindi pa nilalalang ang sanlibutan. Nagpapalalim po ito ng ating pananampalataya. Nagpapalalim ito at nagpapataas ng ating kumpiyansa para mabaon tayo ng mainam sa seguridad ng ating pananampalataya patungkol sa ating kaligtasan. Okay, chapter 1, the plan, God's work of salvation before the creation of the world. At nandun tayo sa part 2, foreknown or kinilala. Natapos po natin yung part 1 which is elected or hinirang. Pakinggan niyo lamang pong mabuti. Tapos na tayo sa elected. That is the first action of God para sa kanyang plano ng kaligtasan para sa atin. He elected. Humirang siya ng tao. Okay? Chosen for salvation. Pag sinabi nating election, mga kapatid, humirang siya ng mga tao na ililigtas niya. Yan ang ibig sabihin ng election. Hindi natin pwedeng gamitin yung salitang election sa ibang bagay. Pag sinabing election, it is exclusive sa mga taong ililigtas niya. Or sa kanyang perspective, iniligtas na niya. Okay? Chosen for salvation by God's sovereign decision. And then, ang pinag-aaralan natin ngayon is foreknown. Kinilala ng Panginoon ang kanyang mga hilirang. Chosen to be called God's own people. Marami tayong mapapasa niya in the Old Testament and in the New Testament. When God said, they are my people, they are mine, sa akin sila. Yung ganong desisyon ng Lord, tinatawag natin foreknown o pagkilala niya. Hinirang mo sila para iligtas, sa akin sila. Okay? Yun yung ibig sabihin ng foreknown. Akin sila. Chosen to be called God's people.
God's own people. And then sa susunod, ang pag-aaralan natin is predestined, chosen to be made like Christ. Nung sinabi ng Lord na, akin sila, may gagawin siya sa mga taong sinabihan niya na akin sila. Anong gagawin niya? Gagawin niya silang maging kamukha ng Panginoong Jesucristo. So di ko madidikti, mga kapatid. Kasi may mga pamosong aral Ang mga pamosong aral is yung mindless claim about salvation na tipo, basta tinanggap ko, Lord, ligtas na ako. Mindless yon. Pag inaral natin mabuti ang Biblia, hindi po gano'n. Hindi po siya gano'n. God carefully designed His plan of salvation long ago. Carefully. Hindi ito mindless, hindi ito random, hindi ito yung tipong thoughtless na parang hindi pinag-isipan ng Lord. No? Pinag-aralan niyang mabuti at unti-unti niyang pinapakita, ine-execute yung plano niya sa nakaraan, sa pamamagitan ng ating buhay. Ang magiging resulta sa buhay ng mga hinirang ng Diyos ay Christ-likeness. Huwag mong sabihin, ligtas ka, pero nandun ka sa kabaret. Nandun ka sa sabungan. Nandun ka sa lahat ng mga bisyo mo. Nandun ka sa babae mo. Nandun ka sa lalaki mo. You cannot claim salvation if your life is not like Christ. If you do not possess a Christ-like life, because that is the plan of God. Gagawin niyang kamukha ni Kristo, ang hinirang niya, hindi pa man nagsisimula ang sanlibutan. Okay. So ang teksto natin, mga kapatid, ang message, ang title ng message natin ngayon is, title of the message, I never knew you. Nailaan ko ba? Hindi mo na i-type. Okay. Okay. So, okay. The title of the message is, I never knew you. Okay. Pinag-aaralan kasi natin, mga kapatid. Ang pinag-aaralan natin is, ano ang pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos? Ng mga kinilala niyang para sa Kanya. Okay? So, for the last 2 to 3 weeks, pinag-aralan natin yung sino itong mga foreknown by God. Yung kinilala niya. Yung sinabi niyang, they are mine. Anong mga characteristics nila? Ano yung mga identities nila? Ano yung mga benefits nila? At ano yung mga responsibilities nila? Pinag-aralan natin, natapos natin. Ngayon naman, nais ng Panginoon na ipakita sa atin yung gusto niyang ipaunawa patungkol sa sinabi niya sa Matthew chapter 7 verses 21 to 27. Okay. Meron kasi, mga kapatid, magpapanggap na mga hinirang ng Diyos. At hindi si Pastor Boyan nagsabi nito. Ito'y sinabi ng Panginoong Hesukristo mismo sa aklat ng Mateo, Kabanata 7, mga talatang 21 hanggang 27. Ito yung sasabihan ng Panginoon sa huling araw na, sino kayo? Hindi ko kayo kinilala. Hindi ko kayo nakikilala. Okay? Mga kapatid, ang pinupuntirya ng Panginoon dito ay hindi yung mga obvious sinners. Ano yung obvious sinners? Ito yung mga taong wala naman sa church. Yung lagi mong makikita sa inuman, yung lagi mong makikita sa mga kalayawan, yung hindi nag-church, yung nakikita mo nakikipag-away, nakikipagpatayan, nagsusugal,
Ito yung mga obvious sinners. Tingin mo pa lang sa kanila, masasabi mo na makasalanan sila. Dahil taliwas ang buhay nila sa kung ano yung gustong makita ng kalooban ng Diyos sa tao. But, ang mga grupo ng taong gustong i-expose ng Lord sa kanyang pangangaral sa Matthew chapter 7, ito yung mga taong nasa loob ng sirkulo ng Kristyanismo. They are not obvious sinners. Okay? Hindi sila obvious na mga makasalanan. They are living a double life. Ano ibig sabihin ng double life? Sa paningin natin, sa tingin niyo, si Pastor Don, humahanga ako sa kanya. Ang bait niya si Pastor Don, ganyan. Yun ang nakikita niya sa mata. Yun ang pinoportray ni Pastor Don sa mata. Dahil hindi niyo nakikita ano ang motibo ng puso ni Pastor Doy, ano talaga ang interest ni Pastor Doy, wala kayong kaalam-alam doon. Tama? Sino lang ang nakakahuli noon? Ang Diyos lamang. Siya lang ang nakakahuli, ano ba talaga ang motibo? Ano ba talaga ang desire ng puso ng tao? At yun ang gustong i-expose ng Diyos. At kailangang maintindihan natin bago tayo humarap sa Kanya. Sapagkat pag nakaharap na tayo sa Kanya, ayaw natin ng gantong istorya. Anong istorya yun? Yung sasabihin natin, with confidence, Lord, Pastor Doy here, Lord, alam mo naman, nangaral ako sa iyong pangalan. Alam mo naman, gumawa akong kapapanaghan. Ayaw natin ng istorya na pagdating natin mukhaan sa Panginoon, sasabihin niya sa sino ka? Sino ka? Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, mapaggawa ng masama. May nakasulat bang ganon? Meron po. At pag-uusapan po natin ang nakasulat na yon. Let us read Matthew chapter 7, verses 21 to 27. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many, take note, many. Pag sinabi natin many, hindi ko konti to, marami to. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, walang kagatol-gatol. Sasabihin ko sa kanila, walang kagatol-gatol. I never knew you. Away from me, you evildoers. 24. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man. It's like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell
with a great crash. Okay. Pakinggan niyo mabuti. Pakinggan natin mabuti mga kapatid. Tandaan natin, hindi ka niligtas ng Panginoon for the sake of kaligtasan. Okay? May plano siya. Bakit kanya niligtas? At malinaw ang plano niya. Gawin kang kamukha ng Panginoong Heso Kristo. Hindi kanya niligtas para gawin kang kamukha ni Lucifer. Niligtas ka niya para gawin kang kamukha ng Panginoong Jesucristo. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brothers. Okay. Let us expose. Let us hear kung anong ibig sabihin ng sinasabi ng ating Panginoon sa binasa nating teksto. Exposition number 1, verses 21 to 22. Exposition number 1. Ano ibig sabihin ng verses? Not everyone who talks about heaven will go to heaven. Tandaan natin yan. Mga kapatid, kaya nagkukulitan tayo dito. Hindi tayo nagpapaligoy-ligoy dito. Hindi tayo nagpapakute-cute sa isa't isa. No! Pinapalabas sa atin ng Lord ang katotohanan. Not everyone who talks about heaven will go to heaven. Not everyone who boasts about God's kingdom belongs to God's kingdom. Nakikita natin nangyayari sa kapaligiran natin. The kingdom of Jesus Christ. Pero ano nangyayaring nakatago doon sa sinasabi nilang kingdom? Not everyone who boasts about kingdom really belongs to the kingdom of God or is a kingdom citizen, even though you boast about kingdom. Not everyone who calls Jesus Christ as Lord and Savior are God's people and are saved. Remember what Jesus said. Many on that day will call me Lord, Lord, and start to parade. Sabihin kung ano yung mga accomplishments niya. Lord, ginawa ko to. Ginawa ko yun. But the Lord will plainly tell them, nakakatakot kung hindi talaga natin susuriing mabuti. Kung anong motibo natin, bakit ginagawa natin ang mga bagay-bagay. Many will say to me on that day. So verse 22. Many talks about not few people. Marami. Many, not few people, but many people will do this kind of ministry. Gagawin nila yung gantong klaseng ministry. Double life. Double standard. Maganda sa panlabas. Merong mga kalokohan sa sikreto. Maaring hindi makita sa panahon natin yun ngayon. Maaring hindi malaman natin, ano pa talaga nangyayari kay Pastor God? May babae mo si Pastor Toy. Meron pa siyang ginagawang kabalastugan si Pastor Toy. Maaring hindi makita sa panahon natin. Maaring magaling magtago si Pastor Toy. Maaring parang banal siya sa harap. Pero anong nangyayari sa likod ng buhay ni Pastor Toy? Tanging ang Diyos ang makakaalam at ipapahiya ng Diyos si Pastor Toy kung gumagawa siya ng kabalastugan sa sikretong buhay niya. Okay? Hindi ko kayo ini-example.
Ako na. Para hindi natin isipin na nagpipinpoint tayo dito ng mga tao. Are we living that kind of life? Double standard. Unfaithful. Hindi tayo matapat sa ating mga pangako. Hindi tayo matapat sa ating Panginoon. Many will say to me on that day, these words of Jesus shows the truth that many people are living in this kind of life, in this kind of so-called ministry. The selfish motive behind good works kind of ministry. Okay? The selfish motive behind good works kind of ministry. Ibig sabihin, magandang nakikita sa labas, ano talaga ang punteriya ng puso. Ano talaga ang punteriya ng puso? Bakit napipreach si Pastor Doy? Ano talaga ang punteriya ng puso ni Pastor Doy? Ano talaga ang interest niya, ang iniisip niya? Maraming nabubuhay sa ganon, mga kapatid. The kind of ministry fueled by evil motives. Mayabang yung humarap sa Panginoon. Makumpiyansa siya, di ba? No, Lord! Nung humarap siya sa Panginoon, full of confidence siya. No, Lord! Did I not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name do many miracles? Nakikita niyo ba yung kumpiyansa niya doon? Sa harap ng Panginoon, in the face of our God, many ang gagawa noon sa harapan ng Panginoon. May kumpiyansa. Pero hindi nila alam, hindi nila naiintindihan na nakikita ng Diyos ang kanilang isipan at ang kanilang puso. Nababasa ng Diyos, ano ang motibo nila, bakit nila ginagawa ang mga bagay na yon. Okay? The kind of ministry fueled by their evil motives and selfish gain, they want popularity, power, prosperity, hangad nila ang kasikatan, kapangyarihan, kapirahan. Okay? They are exploiting unsuspecting followers. Nagpipretend na silang nakakaalam, aakitin ang tao sa mga half-truths, sa mga mukhang totoo. Pero hinahatak ang kanilang kaisipan para magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin sa tao. Marami tayong nakikita na yun dyan. Nakukuha na yung kapirahan ng tao. Even yung katawan ng mga tao ay na-exploit nila, nagagahasa nila. I'm sorry for the words, pero yun ang gustong i-expose ng Panginoon. Okay? Meron silang mga selfish motives at selfish interests. Bakit nila ginagamit ang standpoint ng Panginoon? Bakit nila ginagamit ang Word of God for their selfish motives? And exposition number 2. Exposition number 2. Ayan. Yung salita ng Panginoon, I never knew you. Away from me, you evildoers. So Jesus exposed those people who sounded religious or looked like someone who does the work of God but had no inward relationship with Him. Okay. When Jesus said, I never knew you, ito yung kabaliktaran ng mga tao na nung una pa lang, hindi pa ginagawa ang sanlibutan,
ay sinabi na ng Panginoon, sa akin tong mga to. I knew them. I foreknew them. I foreknown them. Kinilala ko sila, sa akin sila. Itong mga tao na ito, tatrabahuin ko para makabalik sa akin. Ang gagawin nila ay kalooban ko. Okay? Ito yung kabaliktaran. Nung sinabi ng Lord sa mga taong nagmamayabang sa Kanya, I never knew you. Hindi kita kilala. Ibig sabihin, mga kapatid, listen very carefully, hindi sila kasama doon sa nung unang panahon ay kinilala ng Diyos para sa Kanya. Kaya nung sinabi ng Lord, nung nagyayabang sila sa harapan niya, sinabi ng Lord, sino ka? I never knew you. Hindi kita kinilala. Hindi ka kabilang sa sinabihan ko, akin sila. Okay? Kasi kung titingnan niyo yung words, mga kapatid, ang sabi doon, I never knew you. Hindi sinabi doon na, ano yan? I don't know you. I don't know you. Hindi sinabi ng Lord, hindi kita nakikilala. Hindi sinabi ng Lord yon. Ang sabi ng Lord, hindi kita kinilala. I never knew you. Okay? Kaya dapat pag-aralan ng mga salita sa Biblia. Hindi sinabi ng Lord nung dumating sila, hindi ko kayo nakikilala. Ang sinabi ng Lord, I never knew you. Sa Tagalog, hindi ko kayo kinilala. That is pertaining to what He has done before the foundation of the world. Nung sinabi niya, I foreknew you. Kinilala ko kayo. Ibig sabihin, ito yung mga taong nagpipretend na sila ay foreknown or kinilala ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga gawa, seemingly good works, pero meron silang nakatagong motibo. Bakit nila ginagawa ang magagandang gawa o mabubuting gawa na pinapakita nila? Jesus exposed those people who sounded religious or looked like someone who does the work of God but had no inward relationship with Him. They are not foreknown by God. Now it's time to reassess, mga kapatid. It's time to reassess our ministry. Huwag natin iwasan yung mga hardliners sa Bible. Kasi sabi ng Biblia, sa huling araw, ang mga tao ay mangangalap na lang sila ng mga magme-mensahe sa kanila ng mga bagay na gusto nilang nakasulat ba yun? May nakasulat ba na gano'n, mga kapatid? Iyon ang nangyayari sa marami sa huling araw. I-reject nila yung sound doctrines, yung sound teaching, yung exposition ng kung ano talagang sinasabi ng Panginoon at mamimili sila, mag-cherry pick sila ng mga mensahe na gusto lang nilang marinig. O, ligtas ka na. Ayos na. Ano mo nang gawin mo? Ligtas na. Ano mo nang ano ka man? Sumipin ka man minsan sa hindi mo asawa. Ligtas ka na. Hindi mo wala ang kaligtasan ko. Walang nakasulat na gano'n, mga kapatid. Wala. Pero yun ang gusto natin marinig. Ang gusto natin marinig, ligtas tayo. And at the same thing, magagawa pa rin natin yung mga gusto natin gawin. No! Walang nakasulat na gano'n, mga kapatid. Niligtas ka ng Panginoon para maging kamukha ng Panginoong Hesukristo. Iyon ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. So it's time to reassess, mga kapatid. It's time to reassess our works, ourselves,
our ministry, and the motive behind our good works. Bakit ka umaattend ng church? Ano talaga ang nasa isip mo? Bakit ka nagpipreach, Pastor Doy? Ano talagang punteriya mo? Bakit ka umaawit, Sister May? Ano talagang motibo mo? Bakit ka tumutugtog, Brother Miko? Ano talagang motibo mo? Let us reassess. Tingnan natin mabuti. Huwag mong i-ignore. Huwag natin i-ignore, mga kapatid. Ayaw natin mahuhuli ang lahat sa atin. Dahil maikli lang ang buhay ng tao. Hindi ko kayo tinatakot, pero yun talaga ang katotohanan. Yun ang mensahe sa atin. Life is but a mist. Ang buhay ay parang hamog. Nagkaroon ng hamog sa gabi. Dumapo sa sasakyan ni Pastor Tony. Umihip ang hangin, maya-maya, yung hamog na dumapo, wala na. Ganun lang ang buhay natin. Life is but a mist. Ayaw natin na mahuhuli ang pagkakataon sa atin sa pamamagitan ng patuloy natin. Dami na yung pang kaartihan, basta ako ligtas. Minsan ganun tayo. Dahil nung dapat pag-aralan, basta ako ligtas, tinanggap kong Panginoon eh. Parang yun lang ang gusto natin, yung pakinaba. Ngunit ang sabi ng Panginoon, pag binigyan ka ng banal na Espiritu, anong gagawin ng banal na Espiritu na nasa iyo, kapatid? Sasabihin niya, ang lahat ng gusto ng Diyos na malaman mo patungkol sa Kanya. Kung may banal na Espiritu ka, ibig sabihin, you will be enlightened about the truth. At pag nalalaman mo ang katotohanan, pangako din niya, if you know the truth, it will set you free. Papalayain ka. Ibigyan ka niya ng kumpiyansa. Ibigyan ka niya ng kapayapaan. Sapagkat nauunawaan mo, ibigyan ka rin niya ng appreciation. Anong pala ang ginawa ng Panginoon sa akin? Anong pala kadakila ang aking kaligtasan? And therefore, unti-unti, kapatid, you will have the mind of, sinabi ba ng Biblia, that you will have the mind of Christ? This, hindi man at par, okay, Diyos si Jesus Christ, but yung mga kailangan mo para i-maintain ng Lord ang kasakdalan ng kaligtasan mo, yung mga kailangan mong maintindihan, pinangako ng Lord na malalaman mo, you will have the mind of Christ. Because ang destino mo is Christ-likeness. Kaya hindi ka pababayaan ng Lord. I will never leave you. I will never forsake you. Dadalhin kita sa destino kung saan ko niloob na dalhin kita. So it's time to reassess. Bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay? Ano ang nakatago sa puso mo, Pastor Noy? Habang nagpipreach ka, habang nagpapatotoo ka, habang umaawit ka, habang tumutugtog ka, are you really doing your work in the ministry for the glory of God alone, or merong nakikita ang Diyos sa puso mo? Tandaan natin na example ng Lord at hindi na nakabalik yung example na yun. Okay? Sa langit, merong gumagawa ng good works, pero merong nakita ang Diyos sa kaibuturan ng puso niya. Tama ba? Sino lang nakakita nun? Ang Diyos lang. Hindi nakikita ng kapwa niya anghel. Ang nakakita lang nun ay ang Diyos. Sabi ng Lord, ginawa kitang perpekto. Ninigay ko sa iyo ang perfection.
Ngunit isang araw, may nakita ako sa puso mo. Ano yung nakita ng Lord sa puso niya? Sino pinag-uusapan natin? Lucifer. Na tinatawag natin ngayon na Satan. Ang Diyos lang na nakakita nun. Okay? Hindi ito nakita ng kapwa niya, anghel. Kaya naman, meron siyang natangay. Ilan ang natangay niya? Sabi ng Biblia, 1/3. Okay? Kung 1,000,000 ng anghel, 333,000 natangay ni Lucifer. 1/3 of the angels, of the heavenly host, natangay ni Lucifer. Bakit? Hindi nila alam eh. Hindi nila nakikita. Naniwala sila sa deception ni Satan. Pero nakita ito ng Diyos. Ang tanong sa atin, mga kapatid, nasisilip ba ng Lord the same motive na kagaya ng motibo ni Satanas? What are you doing? Are you really being led by the Spirit of God? Because you are foreknown? Because you are elected? Ang punteriya mo lang ba talaga is for the glory of God alone? Or nasisilip sa iyo ng Diyos? Merong nakikita ang Diyos sa puso mo, kagaya ng nakita sa puso ni Lucifer. Ano yun, Pastor? Ang paghahangad ng kapurihan na tanging sa Diyos lamang dapat ibigay. Gumising tayo dyan, mga kapatid. Huwag natin isipin, hindi naman masyado, Pastor. Of course, gusto ko rin ng konting pamuri, Pastor. Of course, gusto ko rin ng konting mapansin ako ng tao. Natural lang yun. Ayaw lang ako. Ayos lang yan, Pastor. Hindi po ayos yun. Okay? Hindi po. Hindi po. We are being taught, we are being encouraged. Because our God is a very what? Jealous God. Sinabi ba ng Biblia na jealous God ang ating Diyos? Ayaw niyang may iba. Ayaw niya. Ganon din naman tayo. Gusto mo bang may iba? Pagka nagmahal ka, nagkaroon ka ng boyfriend, nagkaroon ka ng asawa, nagkaroon ka ng girlfriend, gusto mo bang may iba? Masarap ba yung feeling na sa'yo siya ngayon, mamaya-maya, sa iba na siya. Gusto niyo yun? Hindi, mga kapatid, hindi. Gusto ng Diyos, siya lang. Tinuturuan tayo ng Diyos na sa Kanya lang ang glory. Sa Kanya lang. Huwag mo isipin, galing ko. Gwapo ko. Kaya naman sila nandito, pumapunta dito dahil galing ko eh. Nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakot. Ang nasilip ng Panginoon sa iyong isipan, sa iyong puso, the same sin na nasilip niya kay Lucifer. Nakakatakot. Paano kung wala ng balikan? Kagaya ng kay Lucifer. Ha? So, anong nakatago sa good works natin? Are we really doing that for the glory of God alone? Or, nag-aharbo tayo ng, dapat meron din akong konti dyan. Dapat meron din akong kapurihan dyan. Kapatid, huwag na. Huwag na. Magkasya tayo sa katotohanan, ibibigay natin lahat sa Lord, pero tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi rin siyang maramot. Kapatid, kahit hindi mo hinihingi, ay kayang ibigay ng Lord.
He already gave you His life. Hindi ba niya ibibigay yung enjoyment mo sa ministry, na naging enjoy ka sa ministry, kahit ang ginagawa mo hindi para sa iyo, kundi para sa Diyos? Kaya niyang ibigay yung enjoyment na yun pag naiintindihan mo ang ginagawa mo. Kaya niyang ibigay yung kumpiyansa at kapayapaan kung naiintindihan mo ang ginagawa mo na ang lahat ng ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Exposition number 2. Exposition number 2. Yan. Building upon the rock. It means hearing, understanding, agreeing, responding, and doing what the Word of God explicitly says. Okay? Mga kapatid, an elect of God, whom He foreknew to be His own people, understands and respects the glory of God and the exclusivity of this glory for God alone. Sa Kanya lang. God looks at an elect's heart, tinitingnan niya ang puso natin, and sa mga hinirang sa mga hinirang, titignan ng Diyos ang puso ng kanyang mga hinirang, at dahil siyang gumagawa doon, dahil siyang nagtatrabaho doon, dahil binigay niya ang kanyang espiritu doon, mga kapatid, dahil binago niya ang batong puso, ginawa niyang laman, okay? Ang makikita niya doon sa mga hinirang, God looks at an elect's heart, and He will not find any selfish motives behind their obedience. Ganun dapat. Kaya huwag tayo magmamalaki sa ministry. Pag wala ako dyan, walang mangyayari dyan. Naku po! Nakakatakot pag ganun ang mga iniisip nyo. Bumakilikili mo, kayabangan mo na. Pag wala ako dyan, walang mangyayari dyan. Ako lang ang magaling eh. Ako lang mahusay. Ako lang nakakakaya niyan. Pag wala ako dyan, hindi yan tatakbo. Wala ako dyan eh. Naku po, mga kapatid. Minsan baka hindi natin napapansin, pero unti-unti, nag-creep in. Unti-unti yung deception ng kaaway na yun, ay pumapasok sa isip mo at sa puso mo. Huwag kang papayag. Conquer that. Talunin mo yan. Hindi ito patungkol sa'yo. Amen? Patungkol ito sa Diyos. At nakakatakot na kunin mo ang nararapat lamang ay para sa Diyos. Hindi ikaw ang kailangan. You don't even need Pastor Doy. You don't need Pastor Doy. Kalooban lang ng Diyos na gamitin siya, pero napakaraming pwedeng gamitin ang Diyos. At ako'y nakikita ko rin. Napakarami. Ang sabi nga ng Lord, ayaw niyo talagang tunay na sumamba sa akin? Ayaw niyo magpuri? Okay. Nasaan ba yung mga bato? Nasaan yung mga bato? Yung mga bato na yan ay lulubin kong sumamba sa atin. Talaga nga bang aawit ang mga bato? No. Ano ibig sabihin nun? Yung mga unbeliever. Yung mga obvious unbeliever. Kaya ng Lord na pigain ang mga batong puso at pasambahin ng tunay sa Kanya. In our tawag dito, sa ating panunood, makikita natin na nabigyan tayo ng pagkakataon ng Lord, pero hindi natin na-maximize ang pagkakataon na yon. Ngunit merong ititindig ang Lord na bago. May una na nagiging huli at huli na nagiging, tama ba pala? May huli na nagiging una at una na nagiging huli.
It's not about you, it's about God. Wala tayong kayang palusutin sa Kanya. Okay? God, the elect of God that truly adheres to God's call will conquer everything in this life. And their faith will never fail. Okay? Ito yung mga hiniram ng Diyos, talagang ititindig nila o isasalalay nila ang kanilang buhay. Yung house na pinag-uusapan natin dito, building the house of Andara, is yung buong tiwala, yung pananampalataya, ay talagang isasalalay mo sa Panginoong Kristo lamang. At hindi sa kung anumang mga bagay. Hindi sa kung anumang selfish na interest or motibo ng iyong puso. And lastly, exposition number 4, verses 26 to 27. Last exposition. Building the house on sand means hearing the word of God, but not understanding, not agreeing, not responding. They will easily ignore the word and devise their own plan of using these words, the ministry, for their own sake, for their own interests. Okay? Ito yung mga taong makikita natin na ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang ministry para kumita ng pera, para maging pamoso, para maging makapangyarihan, para gawin nilang parang utusan na lang yung kanilang mga nasasakupan. Hindi na ang Diyos ang Panginoon, sila na. Ang presensya nila ay parang Diyos na. I am the appointed Son of God. Kaya, at kaya na nilang i-manipulate. Kaya na nilang utusan, ibigay mo sa akin ang katawan mo. Kailangan ko yan mamayang gabi. Nakakatakot, mga kapatid. Nakita natin yung full-blown. Ang dami niyan, pag nag-search kayo sa internet, ang daming ganyang klase. Nakakatakot. Kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili, maaaring unti-unting nagkikrip in na, unti-unting gumagapang na yung kaisipang makasarili, yung selfish motive, pero hindi natin pinagtatagumpayan, hindi natin nire-reject. They seem to be doing good works, but a superficial, selfishly motivated kind of good works. Their real target is to be famous, to gain control or power, to manipulate people, to exploit their money, exploit even their bodies. At nakakalungkot, may ganyan talagang nangyayari. And we condemn that kind of ministry. Okay? The life of these hypocrites will crumble. Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid. Hindi siya natutulog. Ano man ginawa mo sa sekreto, ay kaya niyang ibunyag. Even in the life of David, King David, okay? Mabuti ng mabuti. Mga kapatid, pakinggan natin to. Mabuti ng mabuti. Kung tatrabahuin ka ng Diyos dito pa lang, ibig sabihin, iniingatan niya ang kaluluwa. Iniingatan niya ang kaluluwa mo. Okay? Kung ipapaunawa na niya kaagad dito pa lang sa lupa, mali ang ginagawa mo. Kaya bibigyan kita ng consequence. Kaya na nangyari sa buhay ni King David, pakinggan niyo mabuti. Pakinggan niyo mabuti. Ano nangyari sa buhay ni King David? Gumawa siya ng kabalastugan. Okay? Walang nakakaalam. Mag-isa siya sa portiko. Mag-isa siya doon. Okay? Tingin-tingin siya doon. Nagpapahinga.
at nakakita siya ng hubad na katotohanan. Nagpadaya siya sa kalaban. Akala niya, walang makakaalam ng ginawa niya. Nanganak ng nanganak. Huwag mo isipin kaya mong pigilan ng kasalanan. Huwag mong iisipin yun. Nagsimula sa nakita, nasilip, hinangad, sinipingan. Nung nagkaroon ng laman, pinatay yung asawa. Okay? Huwag mong babasta-basta yan. The battle is in the mind. Ang babasta, kaya ko to. Magaling kaya ako. Kaya ko yan. Hindi ako madadalin yan. Ngayon lang to. 2 battles lang. I'm sorry. I'm sorry. Hindi mo kaya. Kaya nga dumating ang Panginoon. Kasi hindi mo kaya. Ngayon sasabihin mo, kaya ko to. No? Wala kang kaya. Ikaw magmayabang, wala kang kaya. Kailangan makinig ka, mag-agree ka, at maniwala ka sa sinasabi ng Panginoon. Okay? Kayang inutang ng Lord kung anong nangyayari sa lihim. Kung sabihin, walang nakakakita. No. May nakakakita. At kayang gawin ng Lord na ilabas niya kung anong nangyayari sa nakatagong buhay mo. Paalala ito sa atin mga kapatid. Hindi tayo nagbibiro-birohan sa ating pananampalataya. Hindi tayo nagpaparami dito para maglukuhan tayo at i-compromise natin ang salita ng Lord dahil ayaw nating ma-offend natin ang mga isipan ng mga puso. No. No. We will speak about the truth. Our God, ang kanyang will, ang kanyang kalooban is sa pamamagitan natin, sabihin natin ang katotohanan. Pamoso man sa isipan ng tao o hindi. So the life of those hypocrites will crumble. Ilulutang sila ng Lord. They will fall at the proper time that God determines for them. God will judge them very swiftly and will condemn every evil act they have done, even in secret, kahit na sikreto. Okay? Be warned. Be warned, mga kapatid. Makapakita-kita tayo dito na maayos tayo. Pakita-kita tayo dito. Pero pagkatapos, meron tayong sikretong ginagawa. Baka unfaithful tayo. Be warned. Hindi natutulog ang Diyos at nakikita ka. Huwag mong hayaang isang araw, inutang ng Diyos at manginig ka. Manginig ka. Nung nilulutang ng Diyos kung ano yung ginawa mo sa sekreto. Manginig ka. Nilutang ng Diyos ang ginawa ni David at binigyan niya ng consequence. Yung ginawa ni David ng lihim, ginawa ng kanyang anak ng nakikita ng tao. Sumiping si David ng lihim, sumiping ang kanyang anak. Mismong sa purpiko, ginawang live show ang pagsiping. Ayaw natin yun. Ayaw natin ang consequence, mga anak. Ayaw natin ng resulta ng mga sekretong kasalanan natin. Pinamamanhik ng Panginoon sa atin ang katotohanan ng kanyang mga salita. Remember that being foreknown means you are chosen to be called God's people, chosen to be called in relationship with God through the mediation of Jesus Christ, chosen to love God, to hear His words, to agree with Him, to respond to Him, to obey Him, to love God,
to be loved by God in return, and to be a lover of God. That is a very beautiful relationship. Inaawit natin yun kanina, mga kapatid. Before I close, gusto kong balikan yung inawit. Natuwa ako doon sa inawit kanina. We are called to have a loving relationship with God. Yung makatotohanan, yung hindi superficial. Okay, sabi kasi natin, umawit tayo sa Panginoon, wala nang hanapin pa, wala nang nanaisin pa, di mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Totoo ba yun? You know, when you fell in love, when you fall in love. I fell in love, 19 years old lang po ako. Ngayon, habang inaawit natin ito kanina, sinisip ko, Lord, ano ba? Na wala na akong hinahangad kundi sa piling mo. At sa totoo lang, mga kapatid, nahihiya ako sa Lord. Dahil hindi ko makita yung lubong sa talaga ba? Wala na ba talaga akong ninanais kundi sa piling na lang ng Panginoon? Magtapatan tayo, mga kapatid. Ako, pastor nyo, nagsasabi ng makatotohanan. Tapos iniisip, paano nangyayari? And then, nag-flashback sa akin. Nung time na 19 years old lang ako. When I first really fell in love. Of course, kay Sister May. Alam niyo, nung time na yon, nangyayari talaga to. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo. Naramdaman ko yun? Alas 11 na ng gabi, 19 years old ako ha. Wala nang mga jeep na nagtatravel papuntang Balang. Wala na. Ayoko umuwi. Bakit? Ang nais ng puso ko, sa piling niya palagi. Yan ang ibig sabihin ng in love. Okay? Ganun ba talaga tayo sa Lord? Totoo ba yung kinakanta natin? Totoo ba to? Wala nang papantay sa'yo. Wala akong gustong makasama ng iba. Gusto ko hindi na umuwi. Gusto ko nandito na ako. 19 years old ako. Pag uwi ko, sasabihin ng tatay ko, ba't umuwi ka pa? Alauna na ng madaling araw. Sa susunod, huwag mo nang galing yan, ha? Ganun palagi. Ngunit ang pag-ibig, nasok sa puso ni naman. Hahamakin na ang lahat. Masunod ka na. Okay? Hindi mapigilan ang pag-ibig. Hindi mapigilan. Ganun ang gusto makita sa atin ng Panginoon. Totoo ba? Totoo ba? Wala ka na ba talagang hinahanap? Gusto mo ba talagang mamalagi? Well, mga kapatid, nung pinakita sa akin ng Lord yun, Lord, I'm sorry. Hindi pa ganun yun sa akin. Hindi pa ganun ka-intense. Lord, tulungan mo ko, kaawaan mo ko, na unti-unti, hangarin ko talaga, ng makatotohanan sa aking puso. Yung inaawit ko, maging makatotohanan sa akin. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. That is the goal of your salvation. Walang ibang punteriya ang salvation. Kundi magkaroon ka ng isang loving relationship, kagaya ng nakita natin sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang Ama.
ang ating Diyos. Okay? That is the goal. Yan ang ipag-pray natin sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mensaheng pinagkatiwala ng Kristo. Tayo po ay magpasalamat. Hallelujah. 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 Ang aming dakilang Ama, salamat po sapagkat hindi ka nagkakait ng iyong karunungan. Salamat po sapagkat tinutumpak mo kami, inaayos mo kami. Hindi mo kami nilulubayan. Lagi mo kami sinasamahan. Itinatayo kung kami man po ay nadarapa. Pinapatawad sa bawat kasalanang nakikita mo sa amin. Ama, ito po ang iyong iglesia. Sa'yo po ang iglesia ito, ang Truth and Life Christian Church. Kami po ay sa'yo. Kami hiniram mo to have a loving relationship with you. Inibig mo kami at niloob mo ibigin ka namin. Lord, please cultivate, empower, Lord God, this loving relationship that you have given. Patuloy mo itong in-nurture, patuloy mo po itong alagaan. Hanggang sa isang araw, pagharap namin sa iyo, ay magkaroon ng isang napakasayang reunion, Ama, sapagkat naging makatotohanan ang ating relasyon dito sa lupa. Ama, salamat po. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba. Sa tanging pangalan ng iyong anak, na aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Amen.